Simula na makilala ni Olivia ang kanyang tunay na ama, hindi niya na nagawa pang lumabas sa kanyang silid. Galit siya at di niya matanggap na ganito ang ginagawa sa kanya ng sarili niyang ama. Ang buong akala niya mabuti itong tao, pero nilalang lamang siya. At ngayon mukhang nililang din ito ang kanyang asawa. Kasalukuyan siyang umiiyak ngayon dahil sa nakikita niya. Kasama ng kanyang asawa ang babaeng kamukha niya, ang babaeng impostor. Talagang kamukha niya at halos wala silang pinagkaiba. Honey, hindi ako yan. Sana maramdaman mong hindi ako yan. Umiiyak na kausap ni Olivia habang nakatingin sa screen ng TV. Senyorita, kumain na ho kayo? Saad sa kanya na isang katulong na may daladalang tray. Hindi po ako nagugutom. Walang ganang sagot ni Olivia at pinunasan ang mga luha niya. Pero hindi pa po kayo kumakain buong araw. Please po, gusto ko mapag-isa. Hayaan niyo po ako. Pakiusap niya sa babae. Kaagad namang lumabas ang kanilang katulong at naiwan siya mag-isa. Wala na siyang ganang mabuhay pa. Pakiramdam niya niloko lang siya ng mga magulang niya. Simula sa peke niyang ama hanggang sa tunay niyang ama, wala man lang pagkakaiba. Ito ba ang pagmamahal? Pagmamahal ba ito ng isang magulang? Tanong niya sa sarili. Nakatulog si Olivia sa kakaiyak. Pagising niya, uminom lang siya ng tubig at patuloy ulit na nagmumukmok sa kanyang silid. Hindi niya alam kung paano ba siya alis sa lugar na to at kung makakaalis ba siya. Nais ni Olivia ang lumayo. Lumayo sa kanila at isama ang kanyang asawa dahil alam niya na si Gab lang ang nagmamahal sa kanya. Tumayo siya at balak niyang gumawa ng plano. Nais niya tumakas sa lugar na ito, sa kulungang to. Kumilos na siya ng normal. Kumakain at nakikihalubilo na siya sa mga kasama niya sa bahay. Pati na sa kanyang ama nakikipag-usap na siya. Gusto niyang ipakita na ayaw niyang lumabas o umalis sa bahay na ito. Daddy, sorry po sa naging attitude ko. It's okay. I am sorry kung kailangan ko tong gawin pero hayaan mo sana kung tapusin ang eleksyon. Kapag ba natapos ang eleksyon, hahayaan mo na ako? I want my life back kaya't sana daddy, hayaan mo ako makita ang asawa ko. Magkikita rin kayo pero hindi pa sa ngayon. Sagot ni Sander sa kanyang anak. Na-disappoint siya pero pinilit niyang itagong disappointment na nararamdaman niya. Si Sander Vasquez ang tunay na ama ni Olivia, ang ninong ng kanyang asawa. Masakit para kay Olivia na wala ring pinagkaiba ang kanyang ama kay Arturo dahil nais na nitong pumasok sa politika. Nung di niya pa nalaman kung sino ba ang kanyang tunay na ama, suportado niya ito. Pero ngayon nag-iba na ang pananaw ni Olivia. Hindi niya nais na pumasok sa politika. Mas gugustuhin pa niyang manirahan sa malayong lugar kasama ng mga taong mahal niya. Ito ay ang kanyang asawa. Pagkatapos mag-usap na mag-ama, kaagad bumalik si Olivia sa kanyang silid. Hanggang sa nakapa niyang USB sa ilalim ng kanyang unan. Wala siyang laptop kaya hindi niya rin to mabuksan. Kailangan talaga niyang humanap ng paraan para magamit ang laptop ng daddy niya. Habang nakaupo siya sa veranda, nakita niyang may papasok na sasakyan at nang makita niya to doon na nakilala na kotse ito ni Gab. Mabilis tumakbo si Olivia papunta sa kanyang pintuan para sana buksan ngunit nakalak ito sa labas. Daddy, palabasin niyo ako! Daddy! Umiiyak na tawag niya sabay kalampag sa pintuan. Gab, nandito ako. Gab, please, ako ang asawa mo. Hindi mo kasamang asawa mo? Sigaw ni Olivia. Kahit gaano pa kalakas ang sigaw ni Olivia, hindi siya maririnig ng kanyang asawa. Samantala, masaya si Gab dahil walang nangyaring masama sa kanyang asawa. Nagpapasalamat siya dahil ligtas ito. Subalit nakiusap ang kanyang ninong na doon muna to maninirahan, si Olivia, sa kanyang poder kaya't pumayag naman siya. Ngunit lingid sa kalaman ni Gab at hindi si Olivia ang kanyang tunay na kasama. Ito ang nagpapanggap lang na Olivia. Walang kaalam-alam si Gab sa mga nangyayari sa paligid niya. Ang peking Olivia na kasama niya ang babaeng ipapalit sana nila nung kasal ni Joshua at Olivia pero bigla namang dumating si Gab. Wala rin kasing sinabi si Luz kay Sander kaya't nasira ang plano nito. Malaki ang binayad ni Sander para lang maging ligtas ang kanyang anak. Alam din niya na kayang protektahan ni Gab ang kanyang anak ngunit nangyari pa rin na kinidnap ito ng mga nakaraan kaya mas minabuti niya nang itago ang kanyang anak. Kahit alam niyang nasasaktan to sa pagkulong niya, kailangan niyang gawin. Alam niya hindi siya maintindihan ng kahit sino pero gusto niyang bumawi sa kanyang anak. Gusto niya itong makasama kahit ramdam niya ang galit nito sa kanya. Ninong, nasan pong asawa ko? Tanong ni Gab sa kanyang ninong. Nasa silid niya, iho. Umakit ka na lang para makita mo. Sagot naman ni Xander sa kanya.
Umakyat si Gab papunta sa silid na tinuro sa kanya pero napatingin siya sa isang silid na may kandado. Natagal siya nakatingin dito bago nagpa siyang puntahan ng kanyang asawa. Pagkarating niya sa silid nito, natutulog ito kaya't napangiti siya. Pero may nagbago sa nararamdaman niya. Ang bilis ng tibok ng puso niya, hindi na tulad ng dati. Para may kakaiba, dahil tuwing nakikita niya to wala ng excitement. At natatakot siya dahil sa nararamdaman niya. Dahil ramdam din niya ang pananamig ni Olivia sa kanya. Pero nagpapasalamat din siya dahil hindi to nagalit sa kanya. Ang buong akala niya magagalit to dahil nagsinungaling siya tungkol sa tunay nitong ama. Pero nagpasalamat pa ito sa kanya. Lumabas na lang si Gab at tiniyaan niya na lang na matulog ng asawa niya at bumaba na siya para makipagkwentuhan sa kanyang ninong. "Kamusta po ang kumpanya ninyo, ninong?" tanong ni Gab kay Sander. "Naayos naman. Nasaan pala si Olivia?" Sagot naman ni Sander, "She's still sleeping, ninong. Hintay mo na lang na gumising siya. Aalis muna ako para puntahan ng mommy niya," sabi ni Sander kay Gab. "Sige po." Na makaalis si Xander, nag-ikot si Gab sa buong bahay ng kanyang ninong hanggang nakatingin siya sa may itaas. Masyado mataas ang veranda kaya di niya nakikita kung ano ang nasa itaas. Pero nagagandaan siya at iniisip niya na paano kaya kung nandiyan ang asawa niya na kumakaway sa kanya. Pero nung maalala niya na kahit alik ay hindi niya na nagagawa sa asawa niya dahil parang palagi itong umiiwas sa kanya. Samantala, nakatulog na lang si Olivia sa kakaiyak. Nagigising naman siya pero gabi na. Lumabas siya papunta sa veranda para silipin kung nasa baba pa ang kotse ng kanyang asawa. "Gab! Gab, nandito ako!" Sigaw niya dahil palabas na ng gate ang kotse nito. "Hindi mo man lang ba ako kilala? Hindi naman siya ang asawa mo eh. Nandito ang tunay mong asawa." Umiiyak niyang sambit. Pinangako ni Olivia sa kanyang sarili na hindi na siya magpapakita pang muli sa mga taong nagsinungaling sa kanya. After 2 years. Pagkalipas ng 2 taon, bumalik si Olivia sa Maynila. Muli siyang nag-apply sa Miranda Company dahil alam niya na kahit anong mangyari tatanggapin siya doon. Kailangan niya ng trabaho at wala na siyang pakialam kung magkita man sila ni Gab. Siguro nga, masaya na ito kasama ang peking Olivia. Yun ang paulit-ulit na sinasabi niya sa kanyang sarili. Nagpapasalamat din siya dahil naroon pa ang mga kaibigan niya. At kagaya ng dati na mamiss nila ang isa't isa. Araw-araw siyang pagod galing sa trabaho dahil sa malayo din to sa bahay na nirentahan niya. Pero kinakaya niya dahil alam niya na kailangan niya tong gawin. "Mama!" sigaw na isang bata habang papasok si Olivia sa loob ng kanilang bahay. "Namiss mo ba si Mama? Behave ka ba habang wala ako?" tanong ni Olivia sa kanyang anak na lalaki. Ilang araw mula nung tumakas si Olivia na pag-alaman niya na buntis siya. Sa loob ng 2 taon, kinaya niyang mabuhay na mag-isa. Pero mabait ang mga kapitbahay niya at tinutulungan siya palagi, lalo na naglilihi pa lamang siya. Subalit, lumalaki na ang kanyang anak at kailangan niya na ng maayos na trabaho. Alam niya na darating ang araw na magkikita mag-ama niya. Pero sa ngayon, sisikapin niya na palakihin ang anak niya na mag-isa. "Salamat, Mara," aniya, sa kaibigan niya na nag-aalaga sa anak niya tuwing wala siya. "Walang anuman, friend. Mabait tong si Riley kaya't masaya ako tuwing inaalagaan ko siya. Sana soon, ako rin magkaroon ng ganito kakit na bata." Nakangiting sabi ni Mara sa kanyang kaibigan. "Unahin mo munang maghanap ng boyfriend," natatawang sabi ni Olivia sa kaibigan niya. "Coming soon." Pabiruding sagot naman ito. Sabay silang natawa. Kapitbahay ni Olivia si Mara at nagkakilala sila nung minsan na nagbakasyon si Mara sa probinsya at nang bumalik siya ay sumama na si Olivia. Ayaw na kasi ni Olivia na maulit ang nangyari noong minsan na nagkasakit si Riley dahil sa layo ng ospital. Hindi niya kakayanin kapag may mangyaring masama sa kanyang anak, kaya mas binabuti niyang bumalik. Nakakapagod man lahat ng problema at obligasyon, masaya si Olivia at kinakaya niya lahat para sa anak niya. Nagpapasalamat siya dahil binigyan siya ng Panginoon na malakas na pangangatawan. 1 taon mahigit pa lamang ang anak niya, pero may words na ito nagbibigkas kagaya ng mama. Nag-iwan siya ng gatas tuwing nasa trabaho siya. Bago umalis, nagpa-pump na siya. Masasabi niya na ibang-iba ang katawan niya sa dati. Sa dati niyang katawan ngayon. Lumaki na ang dibdib niya at medyo malaman na. Marami ang nagtangkang manligaw pero hindi siya nagpadala sa mga to. Para sa kanya, wala siyang time na pumasok sa isang relasyon. Nalaman din ni Olivia, nanalo sa eleksyon ng kanyang daddy.
Masakit man pero tiniis niyang wala sa tabi niya ang mga taong mahalaga sa kanya. Ayaw niyang mabuhay sa mundo na magulo at puno ng kasinungalingan dahil ang anak niya ang mahalaga sa kanya. Ang matulog na katabi ang anak niya sa gabi ay siyang pinakamagandang pahinga na nangyari sa buhay niya, na kahit anong problema ay makakaya niya. Kinabukasan, walang pasok si Olivia sa trabaho kaya naisipan niyang pumunta sa grocery. 2 buwan na rin siyang nagtatrabaho sa Miranda Company at napag-alaman niya na nawala rin pala doon si Luther. Kakabalik lamang nito. Kaya nakiusap siya na wag nang sabihin sa pinsan nito na doon siya ulit nagtatrabaho. Baby, are you ready? Nakangiting tanong niya sa baby niya habang papasok sila sa loob ng grocery. Nasa baby carrier si baby Riley kaya hindi naman siya nahihirapan. Balak din niyang mag-taxi nilang pauwi nila. Habang nag-iikot siya, hindi niya inaasahan na makikita niya si Celine. Kaagad naman siyang nag-iba ng daan dahil hindi niya ito nais na makita. Pagkatapos niya bilhin lahat ng kailangan niya, kaagad silang umuwi at nagluto siya ng tanghalian niya. Araw-araw ganito ang naging routine niya hanggang sa nasanay na lamang siya. Hindi niya na napagbibigyan ng anak niya dahil nag-iipon pa siya. Kaya't sinisikap niyang pumasok palagi dahil sayang ang sasahurin niya kung liliban siya sa trabaho. Sissy, sasama ka ba mamaya? Tanong sa kanya ni Tanya. Pass muna ako, kain na lang muna. Sagot niya sa kanyang kaibigan. Okay, pero kapag gusto mong sumama, sabihan mo lang kami. Salamat, pero alam niyo naman yung dahilan ko, di ba? Nanay na ako ngayon kaya hindi ako po pwedeng gumala o magsaya kung kailan ko gusto. Sagot niya sa mga kaibigan niya. Sa wakas, nasabi na niya ang lahat sa mga kaibigan niya. Ang buong akala kasi ng mga ito siya ang kasama ni Gab noon sa kumpanya. Naiinis nga ang mga to sa ex-husband niya eh. Para sa kanya, ex na niya to. Gusto mo ba sa bahay na lang tayo? Dalhin mo si baby para makapag-movie marathon tayo. Nakangiting tanong sa kanya ni Bart. Nakakahiya naman. Nahihiyang sabi ni Olivia. Naku, gusto namin makilala ang baby mo na soon inaanak namin. Nakangiting sabi ni Bart. Sige, nakangiting sagot ni Olivia sa kanila. Masaya siya dahil naunawaan niya mga kaibigan niya. Olivia, tinatawag ka ni Sir Luther. Sabi ng isa sa mga katrabaho niya. Sige, salamat. Mabilis na pumasok si Olivia sa opisina ng kanyang boss. Masasabi niya na ibang-iba na rin to ngayon dahil ang alam ko, nakita na nito si Clarice pero hindi pa ito napapatawad ng kaibigan niya. Pinapatawag niyo po ako, sir? Magalang pang tanong niya rito. Pwede ba na ikaw munang pumunta ng Cebu conference? Tanong nito sa kanya. I'm sorry sir pero hindi pa po ako pwede. Iba na lang pong papuntahin ninyo? Sagot ni Olivia kay Luther. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Biglang tanong ni Luther na kinataranta ni Olivia. Wala naman po. Nauutal na sagot niya. Alam ko na meron. Kung gugustuhin ko po pwede kong sabihin sa pinsan ko na nandito ka. Pero mas pinili ko na hindi. Kaya't sabihin mo na ano pa ba ang sekreto mo? Seryosong tanong ni Luther. Hindi ako pwede dahil walang mag-aalaga sa baby ko. Sorry pero sana hayaan mo na lang kami ng anak ko. Pero kailangan niyang malaman na may anak kayo. Hindi mo rin alam kung anong pinagdadaanan ko. Kaya irespeto mo sana ang desisyon ko. Alam ko sobra-sobra ng lahat ng hinihiling ko sa'yo pero sana hayaan mo ako. Umiiyak na pakiusap niya kay Luther. Napabunto hininga na lang si Luther. Dahil tama ito, wala siyang karapatang manghimasok sa problema ng mga to. Pumayag siya at pinalabas na si Olivia. Hello bro, sa labas na lang tayo magkita. Sabi ni Luther kay Gab dahil kakarating lang nito at nais ni Gab na pumunta sa company niya. Okay bro. At doon na nagkita ang isang restaurant ang magpinsan. Lumipas pa ang maraming araw at naging maayos at panatag si Olivia pero hindi niya inaasahan na magkikita sila ng kanyang ina. Nakatingin lang to sa kanya at wala namang reaksyon si Olivia. Mga alis siya nang bigla na lang hawakan ni Luz ang kamay ng kanyang anak. Anak, pwede ba tayo mag-usap? Wala na ho tayong dapat pag-usapan. Sagot ni Olivia at mabilis na nilisan ang lugar. Mabilis siyang sumakay ng jeep pa uwi sa bahay niya. Pinipilit pigilan ni Olivia ang mga luha niya dahil ayaw niyang umiyak sa biyahe dahil alam niya na hindi ito makakatulong sa kanya. Pagkarating niya sa bahay nila, kaagad niyang niyakap ang anak niya at doon na bumuhos ang mga luha niya. Nais niyang yakapin ng mommy niya pero sa tingin niya, hindi niya na ito kayang gawin sa ngayon. Welcome back, bro.
Nakangiting sabi ni Luther sa kanyang pinsan. Nasa isang restaurant sila ngayon. Same to you. Akala ko ikaw lang aalis pero ako rin pala. Natatawa na si Gab sa kanyang pinsan. Kakarating lamang niya galing Singapore. Sa loob ng 2 taon, doon na siya nanirahan. Pagkatapos niya matuklasan na peke lang ang Olivia na kasama niya. Hindi niya inakala na lolokohin siya ng sarili niyang ninong. Inanap niyang asawa niya ngunit hindi niya ito natagpuan kaya nagpasya na lamang siyang umalis. Nangungulila siya sa asawa niya at walang alam sa nangyayari. At ngayon, after 2 years, bumalik siya. Nagbabaka sakali siya na baka mahanap na niya ang asawa niya. Kumain at nagkwentuhan sila ni Luther. Masasabi niya na halos walang pinagkaiba ang pinagdaraanan nilang dalawa. Pagkagaling ni Gab sa restaurant, doon na siya dumiretso sa dati nilang bahay. Pagpasok niya, wala pa rin tong pagbabago. Di niya maiwasan na hindi umiyak. Sobrang nasasaktan siya sa mga nangyari. Aminado siya na nagsinungaling siya kay Olivia pero noon yon. Di niya akalaing mamahalin niya ito. Pumirma siya para makatulong sa mommy ni Olivia pero nagkamali siya dahil sana hindi na lang siya pumirma. Sana tumanggi na lamang siya. Napakagago niya dahil pumayag siya. At sa tingin niya yon ang dahilan kung bakit siya iniwan ng asawa niya. At ngayon nga nakabalik na siya, gagawin niya ang lahat para lang mahanap ito. Inalikan niya ang larawan ni Olivia dahil sobrang namimiss niya na ito. Sa loob ng 2 taon naging wasted siya. Pinilit na lamang niyang sumabay sa agos ng buhay hanggang sa napaniginipan niya ito kaya siya nagpasya na bumalik. Humiga na si Gab at pumikit na para matulog dahil simula bukas hahanapin na niya ang asawa niya. Kahit anong mangyari, legal silang mag-asawa at hindi niya to bibitawan. Kinabukasan, maagang pumunta si Gab sa kanyang kaibigan na si Manuel. Gusto niyang magpatulong na mahanap si Olivia. Bakit di mo itanong kay Luther? Ang tanging sagot ni Manuel. Bakit kailangan kong itanong kay Luther? Tanong niya kay Manuel ngunit nagkibit balikat lamang to. Balak sana niyang tawagan si Luther pero hindi niya magawa kaya nagkusa na siyang pumunta ng kumpanya ng kanyang pinsan. Binati siya ng mga employee nito kaya ngumiti siya. Ang sabi ng sekretary nito na sa boardroom pa ito kaya naghintay pa muna siya. Habang iniinom niya ang kapeng binigay sa kanya ng sekretary ng kanyang pinsan, biglang bumukas ang pintuan. Natulala si Gab dahil nasa harapan niya ngayon ang kanyang asawa. Habang napako naman si Olivia sa kanyang kinatatayuan. Maghahatid lang sana siya ng mga papeles kay Luther pero hindi niya inaasahan na makikita niyang lalaki na matagal na niyang pinipilit na kalimutan. Nahirapan man siyang ihakbang ang mga paa niya, pinilit niya para makaalis na sa lugar na yon. Para sa kanya wala na silang dapat na koneksyon ni Gab. Mas maayos at masaya na ang buhay niya habang wala ito at ayaw na niyang masaktan pang muli. Samantala, nagulat naman si Luther dahil hindi niya inaasahan na makikita na ang dalawa. Sinalubong siya ng isang malakas na suntok ni Gab. You lied to me. Bakit? I am your cousin? Galit na sigaw ni Gab kay Luther. Sorry bro pero sinunod ko lang kagustuhan niya. Hindi pa siya handang makita ka at nire-respeto ko yon. You are my cousin pero nasaktan mo rin siya? Paliwanag ni Luther. Pero sana sinabi mo man lang sa akin. Hindi mo alam kung gaano ko gusto na makita ang asawa ko. Puno ng hinanakit na sabi ni Gab sa kanyang pinsan. I am sorry bro. Hindi mo ba siya susundan? Tanong ni Luther sa kanya. Nang mahimasmasan si Gab ay kagad siyang tumakbo palabas para hanapin ang asawa niya. Ngunit wala na ito ang sabi ng mga kaibigan nito, umalis na daw. Tanya, alam mo ba kung saan siya nakatira? Tanong niya sa kaibigan nito. Hindi and please lang, wag mo na siyang guluhin pa. Masaya na siya, tahimik ng buhay niya. Naiinis na sagot ni Tanya kay Gab dahil naiinis siya dito. Sorry pero gusto ko lang makasamang asawa ko. Asawa na pinabayaan mo. Kung mahal mo siya, sana hindi mo siya sinasaktan. Hindi ka nagsisinungaling. Sad nito bago umalis. Gulong-gulo na si Gab at di niya alam ang gagawin. Tamang lahat ng mga sinambit ng kaibigan ng kanyang asawa. Hindi siya makatulog sa gabi sa kakaisip kung paano ba siya makakausap ang asawa niya. Kinabukasan maaga pa siyang gumising para pumunta sa Miranda Company. Pero buong araw na siyang naroon, wala pa ring Olivia ang dumarating. Hindi pala to pumasok sa trabaho. Umuwi na lang siya na bagsak ang mga balikat. Umaasa siya na makikita niya ito ulit pero alam niya na magkikita sila ulit. Sa loob ng 1 linggo ay hindi ito pumasok.
Halos araw-araw pumupunta si Gab sa Miranda Company pero wala pa rin. Kahit sa HR hindi niya nakuha ang bagong address na lang sabi, hindi na daw to hinihinga ng bagong resume. Araw ng Lunes at masiglang bumangon si Gab para sa panibagong araw na pagpunta sa Miranda Company. Maaga pa lang nag-aabang na siya sa entrance. "Hon?" Tawag niya kay Olivia pero parang wala itong naririnig. Mabilis tong pumasok sa loob ng building. Sinundan niya ito at hinila niya papunta sa VIP elevator. "Bitawan mo nga ako. Ano bang kailangan mo?" Galit na bulyaw ni Olivia sa kanya. "Hon, please, kahit 5 minutes lang," sabi niya sa kanyang asawa. 5 minutes? Para saan sa mga kasinungalingan mo? Leave me alone kasi masaya na ako na wala ka sa buhay ko. Nakatitig si Olivia diretso sa mga mata niya. Nasaktan siya pero hindi niya pinahalata. Mahal niya ito at hindi niya ito susukuan. "No, I want to clear things with you." Matigas sa saad niya kay Olivia. "Clear things? Na ano? Naniloko mo ko? Naisip mo man lang ba na masasaktan ako? Ba't ka nagsinungaling at tinago mo sa akin, ha? Minahal mo ba ako o pinaniwala mo lang ako?" Puno ng hinanakit na tanong ni Olivia sa kanya. "I love you. At inaamin ko nagkamali ako. Pareho tayong biktima dito at ang pagkakamali ko ay ang pumayag na pumirma sa kasunduan. Pinalabas lang ng mommy mo na gusto niya ako pero ang totoo, hindi niya ako gusto para sa'yo. Gusto niya na maghiwalay tayo." Paliwanag ni Gab. "May pinagkaiba ka ba sa kanila? Wala naman, di ba? Kaya hayaan mo na ako dahil hindi kita kailangan sa buhay." Bumukas ang elevator at mabilis na lumabas si Olivia. Naiwan naman si Gab na bagsakan dalawang balikat. Parang sinaksak siya ng patalim na mga salita na binitawan nito sa kanya. Pero hindi siya susuko dahil hinihintay niya pa rin ito hanggang sa mag-uwian na. Pero nagtataka si Gab dahil sumapit na ang alas 7. Hindi pa rin lumalabas si Olivia. Wala si Luther ngayon dahil pinuntahan nito si Clarice, kaya wala siyang mapagtanungan. Umuwi na lang siya at bukas na naman ulit. Hanggang sa loob ng 1 linggo, ganun ang nangyayari. Para na lang siyang hangin para kay Olivia. Tuwing nakakasalubong niya ito, hindi siya pinapansin o tinatapunan ng tingin. Kahit ang mga bulaklak na binibigay niya, hindi nito kinukuha. "Bro, gusto mo bang makasamang asawa mo?" Biglang tanong ni Luther sa kanya. "Oo naman, gusto ko siya makausap ng maayos. Pumunta ka sa bahay sa Friday dahil magkikita sila ni Clarice?" Sabi nito at ibinaba na ang tawag. Nabuhay naman ng pag-asa si Gab at sobrang tawa siya, kaya hindi na muna siya nangulit kay Olivia dahil may mas maganda siyang plano. Ano ang gagawin ni Gab para muling makuha ang loob ng asawa? Malaman kaya niya nagkaroon sila ng anak ni Olivia? Magawa pa kayang magpatawad ni Olivia si Gabriel, gayong pareho lang silang naging biktima? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.